Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, asawa ni VP Sara kinasuhan ng BSP, AMLC at ilang mambabatas. Driver ng naaksidenteng Quezon City Police Mobile arestado. Isa pang sugatang preso na nanatili sa ospital. Epekto ng sunog sa Navotas landfill na itala sa Maynila at Pasay. JICA tumulong na rin sa pag-apula. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inihain na ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Reyes Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong kriminal laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng House Justice Committee ngayong araw, Abril 27. Kaugnay ito ng pagsisiwalat ng bank records at financial transactions ng mag-asawa sa pagdinig ng Kamara. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo sina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLC Executive Director Ronel Buenaventura at House Justice Committee members na sina Jervil Luistro, Percival Sendanya, Chel Jokno at Leila De Lima. Ayon kay Carpio, nilabag umano ng mga ito ang Bank Secrecy, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Iginiit ni Carpio na mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagbubunyag ng mga ulat na isinusumite sa AMLC at walang anumang exemption dito. Noong Abril 22 nang ipinresenta ng House Justice Panel ang mga ulat ng AMLC hinggil sa umano'y covered at suspicious transactions na abot sa halos 6.8 billion pesos na iniugnay kina Duterte at Carpio mula 2006 hanggang 2025 bilang bahagi ng impeachment inquiry sa alegasyon ng unexplained wealth. Naaresto na ng Quezon City Police District o QCPD ang driver ng police mobile na sangkot sa isang vehicular crash incident na ikinasawi ng 5 persons under police custody o PUPC noong Abril 24 sa Payatas, Quezon City. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, naaresto ang suspect noong Abril 25 habang nagpapagamot sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame. Bagamat negatibo sa alcohol breath analyzer test ang driver, isinailalim pa rin siya sa inquest proceedings at nahaharap ngayon sa mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides, multiple physical injuries at damage to property. Samantala, nananatili sa ospital ang isang sugatang preso ngunit nasa stable condition na. Tiniyak din ng QCPD ang patas na investigasyon at pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong individual at mga naulilang pamilya. Naglabas ng abiso ang pamahalang lungsod ng Maynila sa mga residente na magsuot ng face mask matapos maitala ang very unhealthy air quality bunsod ng patuloy na sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa Manila DRRM, dakong hating gabi ng Abril 27, ay bumaba ang kalidad ng hangin sa Maynila at mga karatig lungsod dahil sa usok na itinutulak ng hangin mula Navotas. Pinayuhan ng publiko, lalo na ang mga nakatira malapit sa Pure Gold, Tayuman, na manatili sa loob ng bahay at magsuot ng face mask. Umabot na rin ang smog sa Pasay City kagabi, dahilan para magpabala ang Pasay City RRMO sa mga residente. Bagamat malayo ang pinagmulan, ang hangin ay nagdadala ng usok at particulate matter na maaaring makaapekto sa kalusugan ng tao. Nagpapatuloy ang pag-apula sa nasusunog na bahagi ng landfill sa pamamagitan ng compaction at soil covering. Tumulong na rin ang technical team ng Japan International Agency o JICA sa paggamit ng heavy equipment gaya ng bulldozers at payloaders upang mapabilis ang operasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.